Posible muling pumutok ang bulkang Bulusan ayon sa PHIVOLCS. Kagabi, inulan ng abo ang Sorsogon matapos muling pumutok ang bulkang Bulusan. Tumagal ng halos 1.5 oras ang tinatawag na phreatic eruption ng bulkan kung saan nagbuga ito ng abo at usok at na may 70 metro ang taas. Nag-zero visibility ang ilang bayan dahil sa ashfall. Nabalot din ng makapal na abo ang mga bahay, kalsada, sasakyan at mga puno. Agad ding inilika sa evacuation centers ang higit 50 pamilyang apektado. Nagsagawa na ng relief operations ang DSWD at binomba ng tubig ang naipong mga abo sa kalsada. Nananatili sa alert level 1 o low level of unrest ang bulkan. Posible po pong masundan yan. May mga indikasyon po tayo na tuloy-tuloy pa rin yung low level of unrest tulad ng pagyanig and pagbuga ng gases. Kaya habang naka-alert level 1 tayo, kailangan pong maging alerto ang lahat. Ang phreatic eruption po ay pwedeng mangyari ng biglaan. Kaugnay naman yan para bigyan tayo ng iba pang detalye sa pagputok ng bulkang Bulusan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer Raden Dimaano, head ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang hapon po, Engineer. Magandang hapon at magandang hapon sa nanonood. Kamustahin lang po namin ang Sorsogon pagkatapos nung magkaroon nga ulit ng ashfall kagabi. So far, mainit or maganda yung panahon. We are hoping na malinis namin yung pinakasulok-sulok ng mga daanan na naapektuhan ng pagbuga ng bulkan. Pero sa ngayon po, wala nang ashfall, ano? Pero nalinis na po ba yan? Yung maraming lugar? Yung Maharlika Road section na naapektuhan is kagabi pa at 11 o'clock in the evening, malinis na. And then some of the major roads na connecting doon. But yung ngayon naman ay iba pang mga barangay roads na kailangan natin linisin. Pero at this moment, malinis na. At yung asphalt natin ay malinis na siguro sa bawat bahay kasi kanina pag umaga, naglinis sila. Yung sa report po namin, umabot sa 50 yung mga families na in-evacuate. Nakabalik na po ba sila sa bahay nila o nasa evacuation centers pa? So far, mawala pa tayong report. Pero ang alam ko na doon pa kaninang tanghali. Kasi habang naglilinis yung may mga sa household nila, nakaantabay muna sila sa evacuation center. Gusto ko lang po linawin, yung sa evacuation center natin is nag-request lang po sila na maidalas doon siguro sa takot kagabi at yung sa amoy kasi yung alert level 1 at alert level 2 wala pa tayong recommend na evacuation based on the threat ng pagsabog ng bulkan. Pero yun na nga rin po yung susunod kong tanong, if ever po, kasi sinabi na rin ng PHIVOLCS na posible kasi nga nasa alert level 1, na posible pa rin po na magkaroon ng pagputok nito. Ano po ang mga paghahanda nyo? Kumbaga kasi wala pang yung sakop na radius na mandatory evacuation. Ano po yun ang sinasabi nyo, Engineer? Actually, yung pagbigay pa lang ni PHIVOLCS ng advisory last February, April 12, ay nagbigay na ng ating sa ating gobyerno through our governor ng preparation, revision ng contingency plan natin at lahat ng mga resources. That's why we have already distributed ng mga face mask kasi nga dito sa possible na pagputok ng bulkan. So ngayon, ganun pa rin, continuous pa rin yung pagpaliwanag sa kanila at saka yung distribution ng mga face mask. And ngayon po, may mga deployment na tayo ng mga equipment for those with respiratory ailment at saka ready po yung hospital, including ng mga aquatab para sa safe drinking water nila. So, aside from yung water, yung mga naka-standby na rin po just in case ang iba yung mga relief goods and supplies? Yes po, naka-standby na at kami po ay binisita ng ating sekretary ng DSWD at nakita niya yung result at yung ginawa ng pamahalaan sa Sorsogon. Kaya medyo lalong nadagdagan kami ng mga relief goods para just in case ibulkan anytime pwede pa siyang sumabog o pumutok. Kaya lahat po kami nakaantabay. Okay. Maraming po salamat kay Engineer Raden Dimaano, ang head ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages
ng News 5.